Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon, "Ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di nababalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang, yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan, dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito'y pinarurusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirahan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo ay naghahangad ng kaunlaran. Ang mga politiko'y nangangako ng kaunlaran. Ang kanilang mga projects ay para kuno sa kaunlaran. Pero ano bang kaunlaran? Sa pagbasa natin ay matatagpuan natin kung ano ang larawan ng kaunlaran sa Biblia. Naniniwala ang manunulat ng Bible na ang kalagayan natin ngayon ay hindi ayon sa ikabubuti ng tao at hindi naman ayon sa plano ng Diyos. Kaya babaguhin ng Diyos ang lahat. Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Nang ibig sabihin ay babaguhin niya ang lahat. Magkakaroon ng tunay na kaligayahan sa bagong nilikha ng Diyos. Ang lungsod ng Jerusalem ang kumakatawan sa bayan ng Diyos. Kaya makakaroon ng bagong Jerusalem, nang ibig sabihin ang bagong kalagayan ng bayan ng Diyos. Sa bagong kalagayang ito, walang tatangis, wala nang kalungkutan, magiging mahaba ang buhay ng mga tao at magiging malusog ang mga tao. Bata pa ang mamamatay ng 100 taon. Ang mga tao ay magkakaroon ng security of tenure. Maninirahan sila sa bahay na kanilang pinapanday, na kanilang tinatayo. Hindi tulad ngayon na marami ang nangungupahan lang. Wala nga silang sariling bahay. Marami nga ang mga nagtatayo ng mga kondominium, ng mga palasyo ng ibang tao, pero sila mismo ay umuwi sa squatter area. Ang mga tao ay kakain ng mga bunga ng kanilang itinanim. Hindi tulad ngayon na mga nagtatrabaho sa mga plantation at nag-alaga ng mga tanim na pang-export, nakakainin ng ibang tao. Pero sila mismo ay hindi nakakakain ng bunga ng kanilang mga itinatanim. Ang Biblia ay hindi lang naglalarawan ng mga kasamaan na nangyayari sa tao. Matatagpuan din natin sa Biblia ang magandang larawan na gusto ng Diyos na ipangarap natin. The Word of God wants us to dream the dreams of God for His people. Tulad ng mga magulang na may magandang pangarap para sa kanilang mga anak. Ang Diyos ay may magandang pangarap din para sa atin, tulad ng pagbasa natin. Sana ang mga pangarap na ito ay maging atin din. Dito tayo nagbibigay ng pag-asa. Tumingala tayo.
mangarap din tayo. Pero ang pangarap ay mananatiling panaginip lang kung hindi tayo kikilos ayon sa ating pangarap. Hindi man natin maabot ang pangarap natin, pero kumikilos tayo sa direksyon ng pangarap na ito. At dahil sa mga ito ay ang pangarap din ng Diyos, siya ang magbibigay ng kaganapan sa mga pinagkikilusan natin. Mangarap tayo ng buhay na masaya at sagana para sa lahat at hindi lang para sa iilan. Magiging malusog ang mga tao. Mahaba at makabuluhan ang buhay nila. Ang kaunlaran ay para sa lahat. Ang lahat ay maninirahan sa kanilang sariling bahay. Makakakain sila ng bunga ng mga tanim na kanilang pinagpaguran. Papakinabangan nila ang kanilang pinaghirapan. Salamat o Diyos sa magandang buhay na iyong ipinangarap sa amin. Tulungan mo kaming iugnay ang pangarap namin ayon sa pangarap mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.